Good morning friends. Magbabalik po sa episode na mga kaplastadas. Ituturo ko po sa inyo yung tamang pag-layout ng natin, hollow blocks dito sa sentro mga kaplastadas ng natin, poste natin mga kaplastadas. So medyo matigas yung poste natin eh. Hawak tayo ng plies. Sa episode po natin mga kaplastadas, ituturo ko po sa inyo yung tamang pag-layout ng CHB natin dito sa gitna ng natin, poste mga kaplastadas dito. Ito mga kaplastadas yung CHB natin. So unang step na gagawin po ninyo mga kaplastadas, so pako po tayo dito, tapos dun sa pinaka dulo mga kaplastadas dito. Proceed tayo dito mga kaplastadas. At ito yung dowel na prepare mga kaplastadas. Yan, yung dowel. Dito mga kaplastadas, yan, pako tayo dito. Itong part, pako tayo dito. Yan. Pakisundan nyo lang po yung video mga kaplastadas para sa ganun, mabilis po tayo matuto. So may katigasan yung poste natin. So ayun, nakadikit na po siya mga kaplastadas. So isa lang po natin yung yung lubid natin o tawag na tansi. So yun. Ito yung tansi natin mga kaplastadas. So yun, habang inayos yung natin, tali natin mga kaplastadas. Dikit mo buddy. Yan, nakadikit na po siya mga kaplastadas. So ilahin natin doon sa dulo. So ito mga kaplastadas yung tansi natin. Itong nylon na tuturo ko po sa inyo mamaya. So yung mga kaplastadas, hilahin papunta doon sa dulo. Yan. Magulo yung natin mga kaplastadas, magulo yung area natin kasi renovation to mga kaplastadas eh. Makikita nyo naman po dyan sa vlog ko. So ayun na po guys, yung tansi natin, mapapansin po natin mga plastadas. So okay na, naka set up na dun sa dulo natin. So ngayon kukuha na natin to ng sentro mga kaplastadas, mula dito sa finish ng natin tansi. Dalhin natin dito sa sentro ng natin, poste. So yung poste natin is 27, so 27. Ang kalahati po niyan is magkano? 13.5. 13.5 ito. Ito sa may sa may kuko. Yan. Pakiulit nga bossing, 13.5. So yan, 13.5 ang kalahati ng 27. So ngayon mga kaplastadas, malalaman po natin kung saan tututok yung finish ng hollow blocks natin. So yung hollow blocks natin mga kaplastadas is 4 inches yan. 4 inches yung natin. So kung sa centimeters is siya 10 centimeters o 100 mm. So offset tayo dito, labas tayo dito ng 5 cm. So yun, 5 cm. Guguhitan mo ito yung 5 cm sa dulo. Yan. At itong 4 inches. Yan. Pakiguhit niya busing yung 4 inches kung nasaan. Ito? Oh, 4 inches. Ito to. So, yun na po. Yun na po mga kaplastadas yung natin, yung hollow blocks natin na 4. So ngayon, hindi pa dyan nagtatapos mga kaplastadas. Proceed tayo doon sa kabila mga kaplastadas. Ngayon, dito na naman tayo sa pangatlong poste. So yung proseso, ganun din po mga kaplastadas. Itutok lang po natin yung yung dulo ng natin, metro natin. Tapos kuha tayo dito ng 13.5 kasi doon sa kabila kanina 13.5. Yan, kuha tayo ng 13.5. So ngayon, nakuha na natin yung gitna ng poste natin, 27. Ngayon, offset na naman tayo dito ng natin, 2 inches.
yung 2 inches itutok natin dito sa ano natin, sentro. Tapos guhit tayo dito ng guhit tayo dito 2 inches. Yan. 2 inches at 4 inches. So yun. So yung mga kaplasadas, so ngayon bubuhay po tayo. Ito na yung pinaka-finish natin ng ano natin, tansin natin. Dito po natin itutok yung ano natin mamaya. Tansin natin. So lipat tayo dito sa gitna. So mga kaplasadas, ganun din yung proseso. Kuha po tayo ng ano, sentro, 13.5. Yan. Hindi yan magkakamali kasi alam nyo kung bakit mga kaplastadas, kasi meron na tayong reference dito na tinatawag na ano, tansin natin. So ganun mga kaplastadas yung proseso. Kuha pa rin tayo ng sentro, 2 inches, guhitan natin dulo ng metro, tapos yung 4 inches. Yan. So yun mga kaplastadas, meron na po. Ito yung hollow blocks natin. Dito sa kabila naman mga kaplastadas. So ganun din po yan mga kaplastadas, parehas naman yan. Kuha tayo dito ng ano, sentro, 13.5. Yan. Yan. At ito. At 4 inches. O 10 centimeters o 100 mm. So yun na po mga kaplastadas. Kompleto na po yung ano natin, tutorial natin. So dito naman po tayo mag-proceed mga kaplasadas sa ilalatag natin na ano, na dowel na kung saan ito nakaputol na mga kaplasadas. So antabayanan niyo na lang po mga kaplasadas. Ngayon mga kaplasadas, ituturo ko po sa inyo kung bakit hindi po ito tumama sa 22, kasi kadalasan mga kaplasadas is 22 talaga yung pinaka ano natin, pinaka cooler po natin, yung pinaka cooler po natin. So meron po tayong 2 cm na ano na cooler mga kaplasadas. So ito yung 22 na commonly natin na ginagamit mga kaplasadas. Yan. So hindi ko po to gagamitin. Kung bakit mga kaplasadas? Ano ang rason? Ang rason kung bakit hindi ko to gagamitin yung 22, gawa ng yung hollow blocks natin ngayon mga kaplastadas, o i-actual ko sa ipakita ko po sa inyo mga kaplastadas kung ilan yung taas ng hollow blocks natin. Kung bakit hindi ko to gagamitin yung 22 na finish nung taas ng ano natin, hollow blocks. Tayo po ay nandito na po sa actual na CHB mga kaplastadas. So ito, ipapakita ko po sa inyo kung bakit hindi ko ginamit yung ano, yung 22 na ano natin, kasi ito na po is 21 na po yung taas ng hollow blocks natin. So yan po guys, 21 na po yan. So ang natira 1 cm na lang po. Ay paano na lang po pag nagbabakal po tayo ng horizontal? So yun po ang katwiran ko na hindi ko gagamitin yung 22 taas ng ano natin, hollow blocks. So ngayon, proceed tayo dito sa pangalawa kong layout. Gagawin ko po itong ano, 26. Ito po 26. Nagtataka po kayo kung bakit 26 itong marking ko ngayon, yung dito sa pinakataas, kasi nakasagad po yung ano natin, pinaka zero ng metro natin sa pinaka flooring po natin. So ngayon, iaangat ko po to ng 3 cm. So yun na po guys ang maliwanag. Na 23 yung ginamit ko na ano, na taas ng total height ng first step natin na paglilade natin ng ano, ng CHB, kasi dito sa baba commonly na meron tayong halo dito na 3CA mga kaplastadas. So yun ang kadahilanan kung bakit 23 yung ginamit ko na ano mga kaplastadas. Taas ng first step natin na pag-file natin ng hollow blocks, at ganun din po sa dulo mga kaplastadas. So yun, pakisundan nyo na lang po yung video, at sa mga mason pa na gusto matuto, so pakisubscribe na lang po ng YouTube channel ko po, Stoneworks TV, at marami pong salamat mga kaplastadas. Mga kaplastadas, ito na po yung layout po natin sa CSB po natin mga kaplastadas. Ito na po, yun. Ang ginawa ko pong butterboard dito mga kaplastadas,
ituturo ko po sa inyo kung bakit tansin na lang po yung ginamit ko na butterboard gawang ang itong konkreto na poste hindi po natin matabla ng pako, mga kaplastadas. So yung ginawa ko, nagkaroon ako ng kahoy na barrel doon sa taas para doon natin ipako yung puntos natin dito sa dito sa HB po natin, mga kaplastadas. Ito na yung nasa hulog na natin layout sa HB. So at ito na yung layout natin, mga kaplastadas, doon sa taas ng natin HB natin, mga kaplastadas. Kung ano dito sa dito, mga kaplastadas, sa kabila. Yan. Kung ano dito yung layout natin dito sa kabila, mga kaplastadas, ganun din dito sa kabila. Ayan po. Yan. Ayan po. Yan. Itong horizontal na tansin na po ito, mga kaplastadas, libilado na po ito. Ito, pakita ko po sa inyo, mga kaplastadas, kasi ito yung ito yung puntos ng natin, atas ng CHB natin. So ituturo ko po sa inyo kung libilado nga ba. So ayun po, mga kaplastadas. Yan, libilado po siya, mga kaplastadas. Yan. So dito rin sa kabila, ganun din yung proseso, mga kaplastadas. Ganito rin. Yan. Ito, may puntos na rin siya para sa sa HB natin, mga kaplastadas. Ito, mga kaplastadas. Ito yung puntos natin. At itong mga marking na ito yung taas ng HB natin. So yun. Dito sa kabila. Ito. Yan. So, mga kaplastadas, itong unang gumawa dito na mga karpintero, pagpasensyahan nyo na lang dahil kahit dawil dito sa kabila, hindi po nila nakalagyan ng dawil. So ang ginawa ko ngayon, nagtanim na lang ako ng dawil dito para magkaroon siya ng dawil sa CSB natin, mga kaplastadas. So yun, gamit yung 10 mm diameter dito sa kabila. Yan, mayroon po yan. Doon sa unang vlog ko, mga kaplastadas, ito yung bahay na ginawa ko ng paraan yung CHB natin, kasi yung mga dating karpintero hindi sila naglagay ng natin dawil. So ito yung karugtong ng project, mga kaplastadas. So yun.